Handa-handa raw si Congressman Gary Alejano na tanggapin ang hamon ni Pangulong Duterte na siya ang manguna sa giyera kontra China. Ayon kay Alejano, handa siyang ipaglaban ang teritoryo ng bansa. Bagay na anyay responsibilidad ng Pangulo, pero tila umiiwas daw ito sa issue. Dagdag ni Alejano, hindi kailangang humantong sa giyera para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo. Nagbiro rin ang kongresista tungkol sa jet ski ni Digong. Matatanda ang minsan ang sinabi ng Pangulo na handa siyang mag-jet ski papuntang Spratlys para itayo ang bandila ng Pilipinas. I will accept the challenge of the President. I will lead the armed forces o kung sinong unit doon na lalaban sa China. It is the responsibility of the President to pursue the national interest, to uphold the Constitution of the Republic of the Philippines. If he will shy away from that, that is dereliction of duty, that is betrayal of trust, and that is culpable violation of the Constitution. Pag dumating ho tayo sa point doon, may request na ako sa Presidente. Hiramin ko yung jet ski niya kasi kinakalawang na, kasi hindi niya ginagamit. So hihiramin ko yung kanyang jet ski para medyo mabilis yung aming approach dun sa Spratly. Binatikos ni Pangulong Duterte si Magdalo Representative Gary Alejano matapos magpahayag ang mambabatas na maghahain siya ng karagdagang reklamo laban sa Pangulo hinggil sa umano'y pagpayag nito sa mga aktibidad ng China sa Benham Rice. Ayon kay Pangulong Duterte, kung nais ni Alejano na makipaglaban sa bansang China, ay maaari na siyang mauna. Nagbabalik si Jervis Manang. Binalata ni Pangulong Rodrigo Duterte si Congressman Gary Alejano ang mamabatas na naghain ng impeachment complaint laban sa kanya. Bukod kasi sa naunang reklamong kanyang inihain sa mababang kapulungan, nagbabalak pa raw si Alejano na maghain ng supplemental impeachment complaint para naman sa pagpayag ng Pangulo sa China na magsagawa ng research sa Benham Rice. Pero kung boxing ang labanan, knockout na si Alejano sa mga banat ng Pangulo. For what? If he wants to fight in China, he can lead. I will be glad to send him as the first batch of delegation of Filipinos who want to take the Spratly Islands and all of this be occupied now. Sige, siya ang mauna. Maraming galit na nangyari sa ganon. Ako, it would be slaughter for the Filipinos to do that. Yung kanyang tapang-tapangan, wag mo nang do not compare me with you. You're all cowards. Alam ninyo, nakita yung kagitingan ninyo nung nag-mutiny kayo, mga walang hiya kayo. You just disturbed the public peace, shouting invectives against government. Nagwarawara kayo ng mga armas doon. Mag-agaw kayo ng hotel. That's the only one that you're capable of doing, to invade the hotel and then thereafter to surrender. Dagdag pa ng Pangulo, puro kayabangan lamang ang ipinakita ni Alejano, gayong wala naman siya umanong nagawa para sa bansa. Kung ako pakitaan ng mga yabang I mean, ano bang ginawa nila? Yung grupo nila. What have you done to the country? Nothing. Except to make noise. And that really happened during your mutiny. Hindi kayo kasi you were forgiven by a president na ewan ko. And you enjoyed your freedom now because of one man. But what you did to the country was really something out of. Tapos kayo mayabang. Ano pinagyayabang ninyo na you had your chance to show your bravery? Do not with me. May panahon na dapat lumaban kayo. Yung itlog ninyo, dumating naman dyan sa bunganga ninyo. Dagdag pa ng Pangulo, wala tayo sa posisyon para giyerahin ang China. Pero darating daw ang araw na kukumprontahin niya sila tungkol sa arbitral ruling sa The Hague kung saan nakapuntos ang Pilipinas. Sabi niya, gagawin niya lang ito kapag nagsimula na ang China na kumuha ng mga minerals at mga resources sa Benham Rice. Ang Benham Rice ay isang underwater landmass sa silangan ng Luzon na may sukat na 13 milyong ektarya. Pinaniniwala ang marami itong depositong langis. Hindi ito bahagi ng teritoryo ng Pilipinas pero bahagi ito ng ating extended continental shelf kaya tayo lang ang pwedeng mag-exploit ng natural resources nito. Kamakailan lang ay may nakita mga surveillance ships ang China dito
at nauna nang sinabi ng Pangulo na may agreement sila para makapasok ang China sa Benham Rice. Para sa PTV News, Jervis Manahan, Naypyidaw, Myanmar. Nilinaw ni Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman sa plano ni House Speaker Pantaleon Alvarez na magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Paliwanag ng Pangulo, ayaw na niyang bigyan pansin ang iba't ibang usaping politika na nakapagpapaguluan niya lamang sa sistema ng pamahalaan. Nakatutok nga niya ang kanyang buong atensyon sa paglaban sa korupsyon, iligal na droga at kriminalidad sa bansa tulad ng kanyang ipinangako sa taong bayan. Listen to me, even if it would cost me my life, my honor, and the presidency. Kaya kong bitawan lahat yan, wala sa akin. But I will comply with my promise. I will not be for a moment be out of focus on that. Ano yung pinangako ko, dyan ako rise and dyan ako babagsak. Giit ng Pangulo, kahit kailan ay wala siyang ipinakulong nang dahil sa politika. Marami lang daw talagang putak ng putak tulad ni Senador Antonio Trillanes. Look at this idiot. Nagpamuti-muti niya yung palang kaduwagan niya pagdating ng pulis. Nag-surrender. Ang ginawa, ninakaw yung lahat ng mga tuwalya sa peninsula. Mga bedsheets, tanan, kutsara. At hindi naman umabot ng barilan ba si isang putok. Ganun din na naman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC si Vice President Leni Robredo dahil po sa pahayag nito ukol sa di umano'y extrajudicial killings sa bansa at yung palit-ulo scheme ng pambansang pulisya. Ulat naman mula kay Ria Fernandez live. Ria. Apology ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC si Vice President Leni Robredo dahil sa kanyang pahayag sa harap ng United Nations kaugnay sa di umano'y extrajudicial killing sa bansa at sa palit-ulo scheme ng pambansang pulisya. Sa 6-minute video ni VP Robredo para sa Drug Forum ng UN sa Vienna, iniulat niya ang di umano'y 7,000 biktima ng EJK sa bansa at ang palit-ulo scheme ng PNP kung saan literal na inaaresto ang kamag-anak kapalit ng di matagpuang drug suspect. Ayon kay Dante Jimenez, presidente ng VACC, irresponsable at kasinungalingan ang statement ng vice-presidente. Pinuna niya rin ang hindi pagve-verify ni VP Robredo ng impormasyon sa Pangulo gayong February pa recorded ang video at nagkasama pa sila sa PMA graduation kamakailan. Kaya ngayon, susulat ang VACC kay VP Robredo para himukin itong humingi ng tawad hindi lamang sa Pangulo kundi maging sa publiko. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, ang volunteer lawyer ng VACC, pinag-aaralan din nila ang paghahain ng disbarment case kay VP Robredo na isa ring abogado. Kapwa itinanggi ng NBI at PNP ang sinasabing palit-ulo scheme ni VP Robredo. Ayon kay Police Senior Superintendent Jonard Carlos, spokesperson ng PNP, mali ang pagkakaintindi dito ng Vice-Presidente dahil ang tunay na palit-ulo scheme ng PNP ay tumutukoy sa pagturo ng suspect ng mas malaking tao, bigger fish na tinutukoy sa krimen kapalit ng mas mababang parusa. Sa datos ng PNP, 2,600 ang nanlabang drug suspect mula nang ilunsad ang double barrel mula July hanggang sa suspendihin ito ng Pangulo nitong Enero. Sa 4,000 deaths under investigation naman, Alex, 1,394 ang kumpirmadong napatay kaugnay sa droga ayon kay Carlos. 34 naman ang bilang ng drug suspects na napatay sa legitimate police operations ngayong relaunch ng Oplan Tokhang. Mula rito sa Maynila, ako po si Ria Fernandez para sa PTV News. Okay, maraming salamat sa iyo, Ria Fernandez. A supposed scheme to switch heads with suspects at large in a drug war that the Vice President says has left 7,000 people dead from summary executions. These claims are rubbish, says the Volunteers Against Crime and Corruption, supporters of President Rodrigo Duterte. I challenge her on that. Have you? Remember, pangalawang Pangulo to. One step bago maging presidente ng Pilipinas. The VACC says Robredo's video message to the United Nations Commission on Narcotic Drugs embarrassed the president and the country
And for that, they say she is guilty of treason and betrayal of public trust. And she must apologize, or else they will push to disbar her as a lawyer. Gusto nilang ma-erode ang public support ni Pangulong Duterte sa locally by giving the message na baka yan ay ipa-aresto ng ICC. The VACC says Robredo must prove her claims on the so-called Palit-Ulo scheme and work with the police instead of criticize them. PNP spokesman Leonardo Carlos says only 1,394 deaths under investigation are drug-related, not 7,000 as Robredo claimed. He says the remaining 3,600 are plain murders and homicides. PNP Director General Bato de la Rosa, on the other hand, admits Palit-Ulo exists, but it's not a head-switching scheme, but rather a deal in which a drug suspect gets charged with a lower crime if he or she can help capture his or her mastermind. Iharap mo yung pulis sa akin yan at susuntukin ko sa mukha yung pulis niya sa harapan mo. Bubugbugin ko sa harapan mo yung pulis niya na gumagawa niyan. Iharap mo sa akin kung meron yan. Hindi ko pababayaan yung ganong klaseng ginagawa kung ginagawa yan. JC Gotinga, CNN Philippines. The Vice President Ruth, bagamat tumangging magbigay ng pahayag si Vice Presidente Leni Robredo sa event dito sa Quezon City nitong umaga, ay humarap naman sa atin yung kanyang spokesperson na si Attorney Georgina Hernandez. Ang sinabi niya ay nirerespeto nila yung karapatan ng Pangulo dun sa kanyang mga pahayag dahil nga noong nakaraang gabi ay sinabi ng Pangulo na nung humarap siya sa Filipino community sa Myanmar na apurado daw si Vice President Leni Robredo na maging Pangulo. Aniya, hindi raw ito totoo at sa halip ay apurado si Robredo na doon sa kanyang mga programa upang sugpuin ang kahirapan. Sinabi rin ni Hernandez na handa nga silang harapin yung impeachment complaint na isasampa kay Robredo at sa ngayon ay kabili-kabila yung mga banat, yung mga kinakaharap na banat ni Robredo mula sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. At isa nga dito ang banta ng impeachment mula kina House Speaker Bebot Alvarez at Interior Assistant Secretary Epimaco Densing. Ngunit sa kabila ng mga ito, bungiti pa rin siyang dumalo sa flag raising ceremony ng Quezon City Hall nitong umaga. Dito kasama niya ang ang ibang miyembro ng Partido Liberal na sina Quezon City Mayor Herbert Bautista at Vice Mayor Joy Belmonte. Kanya ring pinasinayaan para sa lokal na pamahalaan ang tinatawag na Justice on Wheels, BOSS at proyektong Istorya ng Pag-asa. Dito kanyang ibinahagi ang mga kwento ng pangkaraniwang taong puno ng inspirasyon. Ngunit kanya ring ikinwento noong siya'y tinatanong di umano ng isang kabataan na kung bakit ngayon daw ay andilim-dilim na. Dati raw ay masaya, ngayon ay malungkot na puno na ng awayan sa social media. Tugon ni Robredo na dapat ay di tayo makontento sa kadiliman at hindi natin dapat iasa ang liwanag sa mga politiko kundi sa tao mismo dapat. Ito'y habang ipinakikita niya ang isang PowerPoint slide na kulay itim na may mensaheng "Darkness is the absence of light." Sa huli ay ipinakita niya yung slide na may mensaheng "Hope is the only thing stronger than fear" sa ilalim ng isang larawan na nagpapakita ng pagsikat ng araw. Gayunpaman, Ruth, ay hindi ito dinirekta ni Robredo doon sa kasalukuyang politikal na sitwasyon sa Pilipinas o di kaya yung war on drugs ng ating Pangulo. Ruth. Representative Alejano should withdraw his complaint to prevent unavoidable political turmoil that would paralyze lawmaking in the House. Resorting to impeachment and counter-impeachment would result in legislative paralysis. Sa tingin ko parang mahirap, kasi yung coalition, yung supermajority, to my mind is stronger than ever. Pag nagbotohan at hindi nakakuha ng boto yung complaint against the president, it will die a natural death. Dagdag ni Roque, kung magmamatigas si Alejano, tiyak na itutuloy ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang bantang pag-impeach kay Vice President Leni Robredo. Tingin ko kapag natuloy ang impeachment laban kay VP Robredo, mahigit pa sa kalahati ng House ang susuporta dyan. Hindi ko sinasabing gusto ko siya ma-impeach. Kaya nga pakiusap ko kay Congressman Alejano, whether or not he intended it, ganyan po ang persepsyon ng mga miyembro ng Kamara de Representante na ito po ay suportado ni VP Robredo.
Pinayuhan ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio si Pangulong Duterte na iwasan ang mga pahayag na umano'y kumukonsinti o pumapayag sa pag-angkin ng China sa Panatag Shoal. Ayon kay Carpio, ang pahayag ng Pangulo na hindi mapipigilan ng Pilipinas na magtayo ng istruktura sa Panatag na kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal ay para na rin daw pag-iengganyo sa China na lalong gawin ito. Dagdag ni Carpio, may iba namang paraan na maaring gawin si Pangulong Duterte para ipaglaban ang Scarborough Shoal kahit pa no match daw ang Pilipinas sa China pagdating sa usapin ng military force. Kabilang narito ang pag-file ng protesta kontra sa pagpapatayo ng China sa shoal. Ganito rin daw kasi ang ginawang hakbang ng Vietnam. Maari rin daw na ipadala ng Pangulo ang Navy para magpatrolya sa Scarborough. Kapag daw ginulos sila ng mga Chinese, maaring humingi ang Navy ng tulong sa Amerika gamit ang Philippine-US Mutual Defense Treaty. Handa naman daw ang AFP na magpadala ng mga tauhan sa Scarborough pero maghihintay daw muna ito ng formal na utos mula sa Pangulo. Ang inyong armed forces bilang instrumento ng national policy, tayo po ay tatalima sa kung anuman ang tagubilin or utos or atas na darating sa atin. But for now, wala pa po tayong natatanggap na malinaw na kautusan. Ang atin pong armed forces ay may mga kakayahan naman po tayo na ating i-monitor at ating patuloy na matyagan ang ating mga dalampasigan, ang ating mga katubigan at ang ating mga lupain na ating nasasakupan. But so far, ang ating pong atas ay up to this point lamang. Isusuko na raw sa PNP bukas ng kanyang pamilya ang suspect sa pamamaril ng isang nurse sa Cebu. Sinunod daw ng pamilya ang payo ng presidential aide na si Bongo na isurrender ang suspect na si David Lim Jr. Pero paglilinaw ni Bongo, di niya kilala ang pamilya Lim. Isang Peter Go na nakabase raw sa Davao City ang nilapitan ng mga Lim para makiusap kay Bongo. Hinahunting ngayon si David Lim Jr. matapos makuna ng dashcam ang pamamaril sa isang nurse dahil sa away trapiko. Napag-alaman na pamangkin din siya ng pinangalanang drug lord ni Duterte na si Peter Lim.